Paano kung sabihin ko sa'yo na ang mga problemang pinansyal na kinakaharap mo ngayon ay hindi basta-basta lang? Na ang mga pagkaantala, bigla ang gastos, at mga pagkakataong muntik mo nang makuha ay hindi talaga aksidente. Karamihan sa mga tao, binabaliwala ang mga sandaling ito at tinatawag lang na malas, stress, o simpleng pagkakataon. Pero may isang senyales, isang tahimik na babala na lumilitaw bago magkaroon ng malaking pagbabago sa pera, pagkalugi man o bigla ang pag-angat. At halos lahat, hindi ito pinapansin. Hindi dahil nakatago ito, kundi dahil napaka-ordinaryo ng itsura nito. Kung nakakaramdam ka ng kaba, pagkalito, o parang may paparating na pagbabago sa iyong pananalapi, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Dahil ang pagwawalang bahala sa senyal na ito ay maaaring magdulot ng mas malaking kapalit kaysa sa inaakala mo. Hindi mo ito na-click ng aksidente. May isang bahagi sa iyo ang nakaramdam ng hatak, maaaring kuryosidad, pag-aalala, o isang tahimik na pakiramdam na hindi mo maipaliwanag. Kapag nagiging hindi sigurado ang usaping pera, kapag bumabagal ang progreso ng walang malinaw na dahilan, nagdudulot ito ng stress na ikaw lang ang nakakaramdam. Patuloy kang kumikilos, patuloy na sumusubok, pero sa loob-loob mo, napapatanong ka kung bakit hindi dumadaloy ang mga bagay gaya ng inaasahan mo. Hindi ito tungkol sa takot o pamahiin. Ito ay tungkol sa kamalayan. Sa buong buhay, may mga banayad na senyales na lumilitaw bago magkaroon ng pagbabago sa pananalapi, mga senyales na kadalasang hindi napapansin dahil napakaliit o napakaordinaryo ng anyo. Pero kadalasan, dumarating ang mga sandaling ito bago ang isang malaking pagliko ng kapalaran. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga senyal na yon at kung bakit ito mahalaga. Hindi mo kailangan ng paniniwala, kailangan mo lang ng atensyon. Dahil minsan, ang pagkilala sa mensahe ang unang hakbang para mabago ang direksyon ng iyong pananalapi. Paghahanda ng kwento, yan itahimik inayugto. May isang yugto sa buhay na hindi dumarating ng maingay. Wala itong babala o dramatikong pangyayari. Sa halip, dahan-dahan itong pumapasok, halos hindi mo namamalayan. Sa panahong ito, hindi naman tuluyang nawawala ang pera, pero palaging parang kulang. Kahit gaano ka pa magsikap, parang may laging humihila pabalik sa'yo. May bigla ang bayarin. May planong naudlot. May pangakong hindi natutupad. At unti-unti, nagsisimulang manahan ang pagdududa. Mapapansin mong dumadaan ang mga oportunidad na halos abot kamay mo na. Hindi sapat ang lapit para sunggaban, hindi rin sapat ang layo para kalimutan. Paulit-ulit mong binabalikan sa isip ang mga sandali, iniisip kung may mahalaga ka bang nakaligtaan. Sa una, sinasabi mo sa sarili mo na normal lang ito, isang mahirap na yugto na pinagdadaanan ng lahat. Kaya nagiging matiisin ka. Nananatili kang matatag. Nanahimik ka. Pero sa kaibuturan mo, may pakiramdam kang hindi mo lubos maipaliwanag. Isang pakiramdam na may kakaiba, hindi mali, pero hindi rin payapa. Nagiging mas mabigat ang usapan tungkol sa pera. Mas nagiging delikado ang mga desisyon. Kahit ang maliliit na pagpili ay biglang nagkakaroon ng bigat. Ito ang tahimik na yugto, ang sandaling humihinto ang buhay bago ito kumilos. Karamihan ay hindi napapansin na ang yugtong ito ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Isang espasyo kung saan nagsisimulang lumitaw ang mga senyales, sinusubok kung ikaw ba ay tunay na nagmamasid o basta na lang tumutugon. Ang problema, hindi komportable ang katahimikan. Kaya naghahanap ng distraksyon ang mga tao. Sinisisi ang mga pangyayari. Minamadali ang mga desisyon. At sa ganitong paraan, hindi nila napapansin ang mensaheng nakatago sa loob ng katahimikang ito. Dahil bago magbago ang daloy ng pera, bago ang pagkalugi o ang biglaang pag-angat, palaging may isang tahimik na sandali kung saan ang kamalayan ang pinakamahalaga. Iyan ay senyales na binabaliwala ng karamihan. Ang senyal ay hindi dumarating na may malinaw na babala o dramatikong pangyayari. Hindi ito sumisigaw para mapansin. Sa katunayan, iyon mismo ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang hindi ito napapansin. Lumilitaw ito sa maliliit na aberya, mga paulit-ulit na pattern na sapat para makaramdam ka ng kakaiba, pero hindi sapat para magmukhang agarang problema. Isang biglaang pag-aalinlangan bago gumastos. Isang deal na mukhang perpekto pero may hindi magandang pakiramdam. Mga payong paulit-ulit mong naririnig mula sa iba't ibang tao, sa iba't ibang paraan, pero halos iisa ang sinasabi. Sa una, binabaliwala mo ito. Sinasabi mo sa sarili mo na nag-o-overthink ka lang.
Abala ang buhay, nakaka-stress ang pera, at hindi lahat ng pakiramdam ay may ibig sabihin. Pero hindi nawawala ang senyales. Bumabalik ito. Paulit-ulit. Minsan bilang pag-aantala. Minsan bilang isang pagkakamaling pwede sanang naiwasan. Minsan bilang isang tinig sa loob mo na nagsasabing, sandali lang. Karamihan sa mga tao ay tinuruan na laging umusad, kumilos agad, at magpatuloy kahit ano pa ang mangyari. Kaya kapag lumitaw ang senyal na ito, nagiging abala at istorbo ito sa pakiramdam. Ang pagbagal ay parang delikado, lalo na kapag pera ang usapan. Hindi naghihintay ang mga bayarin. Hindi humihinto ang mga responsibilidad. Kaya nagpapatuloy ka pa rin kahit may bahagi sa iyo na hindi mapakali. Dito nagkakaroon ng pagkakamali. Dahil ang senyal na ito ay hindi tungkol sa takot, ito ay tungkol sa pagkakatugma. Isa itong palatandaan na ang susunod mong hakbang sa pananalapi ay mas mahalaga kaysa sa inaakala mo. Nasa panahong ito, mas mahalaga ang tamang timing, kamalayan, at intensyon kaysa sa bilis. Pero ang lipunan ay nagbibigay gantimpala sa kilos, hindi sa pagninilay. Kaya binabaliwala ng marami ang senyal at tinatawag itong pagdududa, kahinaan, o kakulangan sa kumpiyansa. Ang hindi nila alam, ang sandaling ito ay isang checkpoint. Isang maikling paghinto kung saan nagtatanong ang buhay ng isang bagay, nakikinig ka ba, o inuulit mo lang ang mga lumang pattern? Ang mga taong binabaliwala ang senyal ay kadalasang hindi agad bumabagsak. Sa halip, napupunta sila sa paulit-ulit na siklo, kumita at mawalan, umangat at ma-stress, umusad pero hindi kailanman nakakaramdam ng tunay na seguridad. Mabagal, tahimik, at nakakabigo ang mga epekto. At ito ang dahilan kung bakit mapanganib baliwalain ang senyal na ito. Hindi dahil nilalagay ka nito sa panganib, kundi dahil sinusubukan ka nitong protektahan. Bakit nire-recognize niya pera bene senyales na iki? Madalas ituring ang pera bilang isang purong lohikal na bagay, mga numero, kita, gastos, at kalkulasyon. Pero sa totoong buhay, ang pera ay tumutugon hindi lang sa pagsisikap, kundi pati sa kamalayan. Ang bawat desisyong pinansyal ay konektado sa timing, emosyon, at pananaw. Kaya kahit dalawang tao ang parehong masipag, maaari pa rin silang magkaroon ng magkaibang resulta. Lumilitaw ang senyales na ito dahil sensitibo ang pera sa direksyon, hindi lang sa aksyon. Kapag nagpakita ang senyales, kadalasan ibig sabihin ay nasa isang pinansyal na sangandaan ka, kahit hindi ito halatang halata. May isang pagpiling unti-unting nabubuo sa ilalim ng lahat. Maaaring tungkol ito sa pagtitiwala sa isang oportunidad. Maaaring tungkol sa paglayo sa isang bagay na nakasanayan na. O maaaring tungkol sa paghinto ng isang ugaling tahimik na umuubos ng iyong pera. Hindi sinasabi ng senyales kung ano ang gagawin mo, sinasabi lang nito na magmasid ka. Karamihan sa mga pagkakamaling pinansyal ay hindi dahil kulang sa talino. Nangyayari ang mga ito kapag kumikilos ang tao ng distracted, minamadali, o emosyonal na naipit. Dito tahimik na nawawala ang pera. Umiiral ang senyales na ito para pabagalin ang prosesong iyon. Gumagawa ito ng isang paghinto para makapagtuwid ka muna bago tuluyang pumasok ang mga epekto. Mayroon ding aspeto ng enerhiya na bihirang pag-usapan. Kapag paulit-ulit mong binabaliwala ang mga senyales sa loob mo, tinuturuan mo ang sarili mong kumilos laban sa sariling kamalayan. Sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng resistensya. Nagiging mas mabigat ang mga oportunidad. Napipilitan ang mga desisyon. Mas nagiging mahirap hawakan ang pera, hindi dahil iniiwasan ka nito, kundi dahil hindi ka na nakaayon sa sarili mong paghatol. Sa kabilang banda, kapag nirerespeto mo ang senyales, kahit tahimik lang, may nagbabago. Nagiging mas mapili ka. Tumitigil ka sa paghabol at nagsisimula kang pumili. Nagbabago ang relasyon mo sa pera, mula sa simpleng pag-survive, nagiging malinaw ang intensyon. At ang pagbabagong iyon pa lang ay sapat na para magbago ang mga resulta. Kaya may koneksyon sa pera ang senyales na ito. Lumilitaw ito kapag may bigat ang susunod mong hakbang. Kapag ang maling galaw ay pwedeng magpanatili sa iyo sa pagkakakulong, at ang tamang paghinto ay pwedeng magbago ng buong direksyon ng iyong buhay pinansyal. Halimbawang parang essay totoong buhay, sandali ng kwento. Isipin mo ang isang taong matagal nang naghihintay ng pag-angat sa pananalapi. Tuloy-tuloy siyang nagtatrabaho, nag-ipon kapag may pagkakataon, at nananatiling umaasa kahit mabagal ang progreso. Isang araw, may dumating na oportunidad, wala namang kakaiba sa unang tingin, isang pamilyar na alok na may bahagyang naiibang pangako.
May kakaibang pakiramdam. Hindi mali pero parang minamadali. May tahimik na pag-aalinlangan, isang pakiramdam na mahalaga ang timing. Pero mas malakas ang presyon. Kailangang bayaran ang mga bayarin. Mataas ang inaasahan ng iba. Kaya binaliwala ang senyales. Sa umpisa, parang ayos lang ang lahat. May pumasok na pera. May kasunod na ginhawa. Pero pagkalipas ng ilang linggo, nagsimulang lumitaw ang maliliit na bitak. May mga dagdag na gastos. May mga kasunduang unti-unting nagbago. Ang dating mukhang matatag ay nagsimulang makaramdam ng pagkaubos. Hindi man nawala ang lahat pero nawala ang momentum. Unti-unting naubos ang oras, lakas at kumpiyansa. Ngayon naman, isipin ang ibang sitwasyon. May isa pang taong nakaramdam ng parehong pag-aalinlangan. Ang parehong panloob na paghinto. Sa halip na magmadali, huminto siya. Nagtanong. Ipinagpaliban ang isang desisyong sinasabi ng lahat na malinaw na. Hindi ito komportable, nakakatakot pa nga. Pero ang paghintong iyon ang lumikha ng espasyo. Makalipas ang ilang araw, may lumitaw na mas malinaw na opsyon. Hindi mas maingay kundi mas malinis. Mas kaunting presyon. Mas tugma sa kanya. Hindi biglang yumaman ang taong iyon. Pero may isang mahalagang bagay ang nagbago. Mas gumaan ang kanyang mga desisyon. Mas tumagal ang pera. Ang mga oportunidad ay hindi na parang hinahabol, kundi kusang dumarating. Unti-unti, napalitan ng katatagan ng stress. Ang pinagkaiba ng dalawang kwentong ito ay hindi swerte o talino. Ito ay kamalayan. Tinuring ng isa ang senyales bilang ingay. Tinuring naman ito ng isa bilang impormasyon. Palaging naglalatag ang buhay ng mga ganitong sandali. Karamihan sa mga ito ay hindi dramatiko. Mukha lang silang karaniwan. At doon sila nagiging makapangyarihan. Hindi nangangako ng bigla ang tagumpay ang senyales. Nag-aalok ito ng direksyon. At ang direksyon, kapag sinundan ng tuloy-tuloy, ay mas humuhubog sa resulta kaysa sa anumang bigla ang panalo. Iyan din nangyayari kapag binabaliwalaan eki. Ang pagwawalang bahala sa senyales ay kadalasang hindi agad humahantong sa malaking kapahamakan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napakadaling ipagwalang bahala ito. Nagpapatuloy ang buhay. May pumapasok at lumalabas pa ring pera. Pero may isang banayad na bagay na unti-unting nabubuo, isang pattern na paulit-ulit na lumilitaw sa iba't ibang anyo. Nagsisikap ka pero ang ginhawa ay hindi nagtatagal. May kita pero sinusundan ng stress. Ang progreso ay parang pansamantala. Hindi dahil nabibigo ka, kundi dahil paikot-ikot ka lang. Sa paglipas ng panahon, nakakapagod ang ganitong pag-uulit. Nagsisimula mong pagdudahan ang sarili mong mga desisyon. Kumukupas ang kumpiyansa, hindi dahil wala kang kakayahan, kundi dahil parang hindi kailanman ganap na ginagantimpalaan ng resulta ang iyong pagsisikap. Patuloy na lumilitaw ang senyales, pero ngayon ay mas tahimik na ito, mas mahirap marinig sa gitna ng pagkabigo at pagmamadali. Marami ang tumutugon sa pamamagitan ng mas matinding pagtulak. Mas malalaking panganib ang tinatanggap. Minamadali ang mga pagpili. Sumasang-ayon kahit dapat sana'y huminto muna. At dahan-dahan, nagiging isang bagay na hinahabol ang pera, sa halip na isang bagay na ginagabayan. Lumilikha ito ng pagdepende sa mga timing na wala kang kontrol, swerte, pag-apruba, bigla ang pagkakataon. Ang tunay na kapalit ng pagwawalang bahala sa senyales ay hindi lang pagkawala ng pera. Ito ay ang pagkawala ng tiwala sa sarili. Kapag tumigil kang makinig sa sarili mong kamalayan, bumibigat ang bawat desisyon. Unti-unting pumapasok ang takot. Kahit ang magagandang oportunidad ay nagiging nakaka-stress dahil nandoon na ang pagdududa. Pero ito ang katotohanang bihirang marinig ng karamihan, hindi ka pinarurusahan ng senyales kapag binabaliwala mo ito. Naghihintay lang ito. Matyaga. Paulit-ulit na lumilitaw sa iba't ibang anyo, binibigyan ka ng mga pagkakataong muling umayon sa tamang direksyon. Sa sandaling magsimula kang makinig muli, maaaring mabasag ang siklo. Ang pagwawalang bahala sa senyales ay nagpapabagal ng pag-unlad. Ang pagkilala rito ay nagbabalik ng direksyon. Iyan din gagawin kapag napansin el vene senyales ne eki. Sa sandaling mapansin mo ang senyales, ang layunin ay hindi magpanik o tuluyang huminto. Ang kailangan ay huminto ng may intensyon. Ang paghintong ito ay hindi kahinaan, ito ay kamalayang kumukuha ng kontrol.
Marami ang naniniwalang ang progreso ay nangangahulugang tuloy-tuloy na galaw, pero sa mga kritikal na sandali, mas mahalaga ang linaw kaysa sa bilis. Kapag lumitaw ang senyales, hinihiling nitong pabagalin mo ang iyong reaksyon, hindi ang iyong ambisyon. Magsimula sa pagmamasid, hindi sa paghusga. Bigyang pansin kung ano ang paulit-ulit. May desisyon bang lagi mong minamadali? May ugali bang mas maraming kinukuha kaysa ibinibigay? May pakiramdam ba ng presyon na laging lumilitaw kapag pera na ang usapan? Madalas, itinuturo ng senyales ang mga pattern, hindi agad ang mga problema. At ang mga pattern ay pwedeng baguhin. Susunod, bigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na maghintay. Ang paghihintay ay hindi nangangahulugang wala kang ginagawa, ito ay paghahanda. Magtanong ng mas maayos. Basahin ang maliliit na detalye. Makinig ng mas marami kaysa magsalita. Kapag pera ang sangkot, may lakas ang katahimikan. Lumilikha ito ng espasyo para lumitaw ang mas malinaw na mga opsyon. Pinakamahalaga sa lahat, pagkatiwalaan ang hindi komportableng pakiramdam. Madalas hindi komportable ang senyales dahil hinahamon nito ang mga nakasanayang kilos. Bihirang maging madali ang paglago sa mismong sandali. Pero ang hindi komportableng pakiramdam na ito ay gabay, hindi panganib. Palatandaan nito na nasa pagitan ka ng isang lumang siklo at isang bagong direksyon. Kapag tumugon ka sa senyales ng may pasensya at kamalayan, nagsisimulang gumaan ang mga desisyon. Tumitigil ka sa reaksyon dahil sa presyon at nagsisimula kang pumili ng may malinaw na intensyon. At dahan-dahan, tumitigil ang pakiramdam na hinahabol mo ang pera at nagsisimula itong magmukhang isang bagay na inuugnayan mo ng tama. Hindi nito binabago ang lahat sa isang iglap. Pero binabago nito ang direksyon. At ang direksyon, sa paglipas ng panahon, ay binabago ang lahat. Yanhi puntong paglik nagbabago din enerhiya ng pera. Dumarating ang isang sandali na may tahimik na nagbabago. Hindi sa labas mo, kundi sa loob. Ang mga desisyong dati nakakalito ay nagsisimulang luminaw. Hindi ka na nagmamadaling patunayan ang sarili mo o hinahabol ang bawat oportunidad na dumarating. Sa halip, napapansin mong mas maingat ka ng pumipili. At doon nagsisimula ang pagbabago. Iba na ang pagtugon ng pera, hindi dahil biglang gumanda ang swerte, kundi dahil mas naging matalas ang iyong kamalayan. Napapansin mo ang maliliit na detalye na hindi nakikita ng iba. Nararamdaman mo kung kailan dapat maghintay at kung kailan dapat kumilos. Nawawalan ng kapit ang presyon at bumabalik ang kumpiyansa, hindi yung maingay, kundi yung tahimik at matatag na hindi kailangang patunayan ang sarili. Hindi dumarating ang puntong ito na may kasamang paputok o ingay. Dumarating ito na may katahimikan. Nagiging kayang-kaya na ang mga bayarin. Nagiging makatotohanan ang mga plano. Ang mga oportunidad ay nagiging tugma, hindi pilit. Kahit ang mga hamon ay hindi na gaanong nakakatakot dahil may tiwala ka na sa kakayahan mong harapin ang mga ito. Ang nagbago ay hindi ang iyong pagsisikap, kundi ang relasyon mo sa pera. Hindi ka na kumikilos laban sa sarili mo. Nakikinig ka na. At kapag ang kamalayan ang nangunguna, sumusunod ang mga resulta. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng senyales. Hindi ito tungkol sa paghula ng hinaharap. Ito ay tungkol sa paghahanda para rito. Kapag nirerespeto mo ang paghinto, mas nagiging matibay ang susunod mong hakbang. Sa paglipas ng panahon, lumilikha ito ng momentum, hindi yung mabilis na nauubos, kundi yung tumatagal. Bihirang maging dramatiko ang puntong ito ng pagbabago. Pero napakalakas nito. Dahil kapag nangyari na ito, tumitigil ka na sa pag-uulit ng mga lumang siklo. Umuusad ka ng may malinaw na intensyon. At doon nagsisimulang tumubo ang tunay na katatagan. Kung nakikinig ka sa mensaheng ito ngayon, unawain mo ang isang mahalagang bagay, hindi ka nahuhuli. Hindi ka sira. At hindi ka nabigo. Ang mismong pagdating ng mensaheng ito sa iyo ay patunay na nagsimula na ang kamalayan. Hindi lumitaw ang senyales para takutin ka. Lumitaw ito para gabayan ka pabalik sa tamang pagkakaayon, para ipaalala na ang landas mo sa pananalapi ay nasa loob pa rin ng iyong kontrol. Hindi nagbabago ang pera sa magdamag, pero pwedeng magbago ang direksyon. At kapag nagbago ang direksyon, sumusunod ang mga resulta, dahan-dahan, tuloy-tuloy, at pangmatagalan. Ang pinakamahalaga ay hindi ang pagkilos dahil sa takot o presyon, kundi ang paggalaw na may linaw. Ang mga tahimik na sandali, ang mga paghinto, ang mga pag-aalinlangang dati mong binabaliwala, hindi mga hadlang ang mga iyon. Mga tagubilin ang mga iyon.
Mula sa puntong ito, maging mapagmatsyag. Pansinin ang mga pattern. Pagkatiwalaan ang paghinto. Piliin ang intensyon kaysa sa pagmamadali. Kapag ginawa mo ito, mapapansin mong titigil ang pakiramdam na palaging pakikibaka ang pera at magsisimula itong magmukhang tugon sa iyong kamalayan. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, maglaan ka ng sandali para magnilay. Hindi mo kailangang ibahagi ang kwento mo, pero mahalagang kilalanin ito. At kung nais mong ipagpatuloy ang pag-unawa kung paano hinuhubog ng kamalayan ang mga resulta, manatiling konektado. Minsan, ang pinakamaliit na pagbabago sa pag-unawa ang nagdadala ng pinakamalalaking pagbabago sa buhay. Dahil hindi kailanman naging problema ang senyales. Ang pagwawalang bahala rito, iyon ang tunay na dahilan.